Mayroong vlogger guy nga nagsabi na ang diploma walang silbi kung tamad ka. Ewan ko kung dumaan sa mga wall nyo guys. Pero may point siya na kapag tamad ang isang tao, kahit graduhan siya o may diploma siya, wala ring silbi. Ayun ang sabi niya. Pero para sa inyo guys, tama ba na na mag-aral ka tapos pagka-graduate mo hindi ka nalang apply og trabaho o yung pinag-aralan mo hindi mo gagamitin para ikaw konsidera ka na jobless. Ang pinupunto niya guys na na ang diploma talo sa may diskarte. Totoo naman yun guys. Halimbawa mag-aral ka, pag graduate mo hindi ka mag-apply ng trabaho o di kaya hindi ka magnegosyo, magtambay ka lang, parang talo ka sa may diskarte. Pero karamihan naman talaga sa mag-aaral guys, may may pangarap. Karamihan. Pero ang iba naman, halimbawa may kaya sa buhay, gusto lang nila magkakaroon ng kaalaman, tapos pagka-graduate nila kung hindi sila magnegosyo, magtambay lang sila, pwede naman yun kasi may kaya naman sila sa buhay. Kahit hindi sila maghahanap ng trabaho, o di kaya magnegosyo, mabubuhay sila kasi mayroon naman silang mapagkunan. Pero yung wala, karamihan talaga sa nag-aaral na na gustong makatapos, ang gusto talaga niyan, makahanap ng magandang trabaho. O di naman kaya, makahanap ng negosyo. Pero yung sinasabi nilang diskarte guys, pwede naman yun. Kasi halimbawa, wala kang pinag-aralan, pero madiskarte ka sa buhay, mabubuhay ka pa din. Kasi doon sa sa amin, doon sa may bandang Tacloban, noong panahon ng Yolanda, may tao doon na na nagpupulot ng mga basura kasi maraming basura nung panahon na yun. Pulot lang siya ng pulot ng basura, tapos yung mga basura na pwedeng pagkitaan, pwede niyang ibenta, yun ang pinupulot niya, tapos iniipon niya sa isang imbakan. Siguro may lote siya na malaki, binabakura niya, doon niya tinatambak yung mga napupulot niyang basura, mga plastic, bakal, o ganyan. Ngayon, nung natapos yung Yolanda, kasi nung during Yolanda, walang bumibili ng mga scrap, yung pang junk shop. Pero nung natapos na yung Yolanda, nagkakaroon na ng bumibili sa junk shop, yung mga iniipon niya na mga basura, binibenta niya. Ngayon, nakabenta siya ng malaki, yun na nagiging puhunan niya, bumibili na rin siya ng ng mga buti, bakal, plastic, ganun. Kumbaga, nagtayo siya ng sarili niyang junk shop. Hanggat napalago niya yon, o ngayon, malaki junk shop siya doon sa Tacloban, nakakaroon pa siya ng ibang negosyo. Siguro nagkabili siya ng mga sasakyan, tapos yung mga sasakyan pina for hire, o di siya, nagkakaroon na siya ng negosyo ngayon. So masasabi natin yun na diskarte niya talaga. So walang pinag-aralan na na-involve doon. So yung vlogger naman na sinasabi ko, hindi umaamin naman siya na hindi siya nakapagtapos. So ang ginagawa niya, nagtanim na lang siya ng saging, mais, gulay, at saka iba pang mga agricultural product. So mapera siya ngayon. So sa ganun nga paraan guys, masasabi natin na diskarte lang talaga. Pero ang karamihan din sa atin na na pumipili sila na kailangan may pinag-aralan ka, may diskarte pa. Kasi kung tapos ka sa pag-aral pero wala kang diskarte, wala din. So, yan? Yung may napanood din ako yan guys na na mayroong teacher na nag-explain sa mga estudyante niya na kapag
kumakain ka daw ng puro kanin, mabubuhay ka naman. Pero hindi ka masaya kasi walang ulam. Pero kung kumakain ka din ng ng puro ulam na walang kanin, hindi ka rin masaya. Dapat sabay yung dalawa. May kanin ka na, may ulam ka pa. Ang punto niya doon, kailangan ang edukasyon, sabayan mo rin ng diskarte. So may pinag-aralan ka na, may diskarte ka pa, aangat ka, aasinso ka. So ganun ang pinupunto. Kasi karamihan naman sa wala ding pinag-aralan, kung minsan din mahihina ang loob. Kagaya ng mag-apply ka ng trabaho, hahanapan ka ngayon ng diploma. Tapos ano bang educational background mo, ilagay mo doon sa sa resume mo. So kung wala kang ngayon, wala ka mang ilagay ngayon doon, ma-hire ka man, depende na sa depende na sa manager kung saan kang departamento ilagay. Kundi kung wala ka mang talagang pinag-aralan, kung minsan nagkakatalo pa yan doon sa pag-apply mo ng trabaho. Halimbawa, ang kailangan na trabahante 5 pero ang nag-apply 50. Hanapin ngayon kung sino yung nakapagtapos ng high school doon. At doon sa application form nila, mayroon bang diploma na nakalagay na tapos sila ng high school. Pag wala, dahil maraming pagpipilian, talo talaga yung walang diploma. Sabihin na, hindi man to nakatapos ng high school. So, yung application form mo, ibabasura lang yun. O di kaya isasauli sa'yo yun. So, ganun talaga na ang pagdating sa applyan ng trabaho, lamang ang may diploma. Pero pagdating naman sa sa diskartihan na panghanap buhay, kahit wala kang diploma, kung marunong ka dumiskarte, panalo ka rin. So kailangan lang talaga diyan na na marunong ka rin magnegosyo kung wala kang pinag-aralan. Pero kung magnegosyo ka, wala ka rin pinag-aralan, kung minsan hirap pa sa kwentahan. Lalo na kung natapos mo grade 2 lang, kapag-aral ka grade 3. Kung minsan, pag yan ang grado mo, kung minsan na may bibihain ka pa sa kwentahan, kung ang negosyo mo pang malakihan na. So, sa planning din, sa pagpaplano kung paano mo papatakbuhin yung negosyo mo. So, kung may pinag-aralan ka, panalo ka dahil may alam ka kung paano patakbuhin yung negosyo mo. So, ganun lang guys ang i-share ko sa inyo. Para sa akin, mas gusto ko yung may pinag-aralan ka, may diskarte ka. So, ganun magkasama yun. Pero kahit mataas ang pinag-aralan mo guys, kung wala ka ring diskarte, wala din. Tulad halimbawa, kung matalino ka, a-apply ka sa malaking establishmento, matanggap ka, bigyan ka ng mataas na posisyon. Pero kung hindi ka rin mag-isip ng magnegosyo ka sa sarili mo, kung minsan tatanda ka lang din na empleyado. So alam naman natin na mga empleyado, fix lang yung sweldo. O kung fix lang yung sweldo mo, yung pangangailangan mo, kumbaga, wala ka ring maipon. Tanggap sa kanang kamay yung sahod mo, gagasto, ipasa doon sa kaliwa, wala na. Nauubos na pala yung pera mo. So dapat kailangan may diskarte ka. Ang punto dito na halimbawa tapos ka ng college, ang kurso mo accounting. So habang mag-apply ka ay nagtatrabaho ka, nag-iipon ka. So habang tumatagal ang panahon, parang nagsawa ka na sa trabaho mo, pwede kang magnegosyo ng sarili mo kasi mayroon ka namang experience sa trabaho at saka knowledge kung paano patakbuhin yung negosyo mo. Sa ganung paraan, kung mapalago mo yung negosyo mo, asenso ka. Pero kung manatili ka lang empleyado, ka lang, median lang ang status mo sa buhay. Hindi ka talaga asenso pag empleyado ka lang. So kung sabayan mo ng negosyo, asenso ka. Pero karamihan naman talaga din sa sa mga sinasabi nilang diskarte, kung minsan sila pa ngayon yung mapira kaysa mga
nakapagtapos. Oo, karamihan yan. Yung mga madiskarting tao, sila pa yung mapira kaysa nakapagtapos. Kasi, halimbawa guys, yung isang tao, ang pipiliin niya, diskarte sa buhay. Ang gusto niyang mangyari sa ano ngayon, kahit tapos yan hanggang tapusin lang niya yung elementary, na kaya lang niya magbasa at sumulat at magkwenta. So sa halimbawa, magnenegosyo siya. So tatawirin natin yung sa ngayon 6 na taon na yung nung high school. Kasi may senior high, tapos mag-aaral ka pa ng college na 4 na taon. So 10 taon yun guys. So halimbawa dalawa tayo magka-classmate, ang decision ko ngayon hanggang grade 6 lang ako. Tapos ikaw magpatuloy ng high school hanggang college. So ako ngayon nagdidegosyo na. Ikaw nag-aaral pa. Sa loob ng 10 taon, yung negosyo ko baka lumago na, ikaw maghahanap ka pa ng trabaho. So nabibihayin ka ngayon. Kung diskarte ang pag-uusapan natin guys. Pero kung ang desisyon natin parehas tayo magtapos ng pag-aral, so sabay-sabay tayong gagraduate, sabay-sabay tayong hahanap ng trabaho. Pero kung hayaan kitang magpatuloy, pipili ako sa diskarte, hindi sa diploma. Baka mapira, gagraduate ka ng college, maghahanap ka pa ng trabaho, ako aasinso na. Kasi yung pagnegosyo sa loob ng 1 taon, pag mag-click yung negosyo mo, sigurado mapira ka. So sa ganun lang yun guys. Ang punto dito na na kung diskarte ang piliin mo, dapat marunong ka sumulat, magbasa at magkwenta. So kung ang piliin mo edukadong tao ka, so kailangan magpatuloy ka sa sa pag-aaral mo hangga't makahanap ka ng trabaho. Sa paghahanap mo ng trabaho, dapat mag-ipon ka. Kasi kung hindi ka mag-ipon, tumanda ka lang na empleyado ka pa din. So mayroon ka namang makukuha yung pension mo sa SSS at saka yung line of service. Pero ganun naman guys, parang hindi pa rin yan sapat sa pangangailangan mo. So kailangan may edukasyon ka, may diskarte ka. Pero kung ang piliin mo diskarte, dapat marunong ka sumulat at magbasa at magkwenta. So yan lang i-share ko sa inyo guys. Sana sa video ito guys, may natutunan tayong lahat guys. Ingat kayo ng lahat guys.